Handa na ba kayo? Samahan niyo ako sa isang paglalakbay sa isang makabagong epikong Pilipino. Ito yung kwento kung paano nga ba nabuo ang isang zodiac sign sa isang alamat na, alam niyo na, puno ng pagbabago, karunungan at isang sakripisyong hinding-hindi niyo malilimutan. Pero teka, naitanong nyo na ba sa sarili nyo? Paano ba talaga nabubuo ang mga alamat na tumatatak sa atin? Kasi itong kwentong to, hindi lang to tungkol sa isang konstelasyon sa langit eh. Ito ay tungkol mismo sa proseso, sa paglikha ng isang bayani mula sa simula. Okay, sige, simulan na natin. Sa unang yugto, dadalhin tayo sa isang mundong takot na takot sa pagbabago. Ito ang Aethergard. At dito natin makikilala yung bida natin, yung taong susubok sa lahat ng kanilang pinaniniwalaan. So isipin nito, sa isang banda may Aethelgard, isang lipunan kung saan ang motto ay huwag magbago para ligtas. Sa kabilang banda naman, andyan si Aquarion, isang inventor na para sa kanya ang buhay ay nasa pagbabago. Talagang banggaan ng luma at bago, di ba? At alam niyo kung ano yung unang pagsuway niya sa batas? Hindi ito dahil sa galit, kundi dahil sa awa. Gamit ang isang lihim niyang imbensyon, binigyan niya ng tubig yung isang puno na mamamatay na. At dahil lang doon, sa simpleng kabutihang yun, bigla siyang naging kalaban ng bayan. Kaya ayon, napilitan siyang tumakas. Pero alam nyo, yung pagtakas niyang yun pala ang magbubukas ng pinto para sa isang pagtatagpo na babago hindi lang sa buhay niya, kundi sa tadhana ng lahat. Para bang it was meant to be. At ito na nga yung tawag. Hindi lang to basta-basta ha, mismong si Uranus, ang Diyos ng Revolusyon, ang nagbigay sa kanya ng isang napakabigat na misyon. Kailangan niyang punuin ang urna ng mga bituin ng tinatawag na banal na tubig ng karunungan. Dito na talaba magsisimula yung epic journey niya. Siyempre, hindi naman to magiging parang walk in the park lang, di ba? Para mapuno niya yung urna, kailangan niyang harapin ang mga pagsubok na hindi susukat sa lakas ng katawan niya, kundi sa talas ng isip niya sa pagiging malikhain niya. So silipin natin yung tatlo sa mga major trials niya. Una, sa desyerto ng mga alingawngaw, tinalo niya yung isang bagyo ng, alam mo yun, puro nega gamit ang isang sigaw lang ng pag-asa. Pangalawa, hinarap niya yung mga robot ng Elder, pero hindi niya sila sinira. Ang ginawa niya, hinigop niya yung lakas nila at ginawang parte ng urna niya. At pangatlo, sa lambak ng mga itinakwil, pinakita niya na ang lunas sa despair ay hindi gamot kundi inspirasyon. At dito mo talaga makikita kung bakit iba si Aquarion. Hindi siya yung tipikal na bayani na nanisira. Isa siyang bayani ng pagbabago. Yung layunin niya, hindi yung wasakin yung luma, kundi bumuo ng bago mula dito. May isang linya nga sa alamat na sobrang tumatak sa akin. Sabi dito, isipin niyo yun. Para sa kanya, bawat hamon, bawat kalaban, hindi yan hadlang. Materyales yan para buuin ang isang mas matibay na kinabukasan. Grabe no? Okay, so fast forward tayo. Puno na yung urna. Oras na para bumalik si Aquarion. Oras na para harapin niya yung mundong matagal na niyang iniwan. Pero syempre, hindi siya basta-basta makapapasok. Yung mga elders, sa sobrang takot nila sa pagbabago, gumawa sila ng, isipin nyo, isang dambuhalang pader na gawa sa itim na yelo. Simbolo ng sarado nilang pag-iisip. At dito na nangyari yung pinaka-magical na part, yung banal na tubig na pure knowledge, hindi gumamit ng dahas. Sa halip na basagin yung yelo, dahan-dahan niya itong tinunaw at ginawang mga bulaklak. At habang dumadalo yung tubig sa isipan ng lahat, unti-unting gumuho yung mga kristal na rehas sa isip nila. Nawala yung takot. Pero akala nyo tapos na? Hindi pa. Para maging permanente yung regalong dala niya, may isa pang huling halaga na kailangan niyang bayaran. At ito na siguro ang pinakamabigat sa lahat. Dito niya na-realize yung isang malaking katotohanan. Ang tunay na karunungan hindi dapat nakakulong sa isang tao lang. Para maging walang hanggan yung regalo niya, kailangan niyang isuko ang sarili niyang pagkatao para sa lahat. At ito na yung pinakadakilan niyang sakripisyo. Binitawan niya yung physical form niya, naging siya, parang isang walang tigil na ulan ng mga ideya. Nawala yung ako ni Aquarion, at ang pumalit ay ang tayo ng buong Aethelgard. Bilang parangal sa sukdulang sakripisyong yon, itinaas siya ni Uranus sa kalangitan. Binigyan siya ng permanenteng pwesto sa mga bituin para maging walang hanggang simbolo ng pag-asa at pagbabago. At siya na ngayon ang kilala natin bilang konstelasyong Aquarius, ang tagapagdala ng tubig.
At yan ang alamat ni Aquarion. Isang kwentong nagiiwan sa atin ng isang napakasimpleng katotohanan na ang tunay na revolusyon hindi yan nagsisimula sa dahas. Nagsisimula yan sa tapang na magbuos ng bagong kaisipan sa isang mundong uhaw na uhaw sa pagbabago.